Si Jeronte nga ba ay ititrade na ng San Miguel Beer dito sa Titan Ultra at posibleng maging kapalit nito ay si Calvin Abueva. Sigurado kung ito yung mangyayari ay magugulat talaga itong si Jeron dahil sa biglang plano ng San Miguel Beer. Pero sa totoo lang, dapat ay hindi na tayo magtaka dito dahil itong si Jeronte ayon to sa balita, itong Titan Ultra matagal na raw yan gustong makuha bago pa man ito nabili itong Northport Batang Pier. So hindi na nakakagulat talaga na ito si Jeronte ay dyan mapupunta sa Titan Ultra. At sa totoo lang, dito si Calvin Abueva mas bagay dito sa San Miguel dahil yung laro nito ay talagang yung magbibigay ng depensa at energy para dito sa Beermen. Magiging magaling na bench player ito para sa San Miguel at yan ang dahilan kung bakit siya ay gustong kunin. At meron nga mga nagsasabi na ang Titan Ultra ang kinakailangan nila na yung isang go-to scorer. Dahil yan ang wala talaga sila at mukhang pwede itong gawin ni Jeronte para sa kanila. Sa San Miguel nga sa totoo lang, marami nagsasabi na kulang ito sa playing time. Kaya mukhang nababagay daw talaga itong si Jeronte dito sa Titan Ultra. Kaya abangan na lang natin kung sakasakali nga na matutuloy itong plano ito ng San Miguel Beer na i-trade itong si Jeronte dito sa Titan Ultra. At kung si Calvin Abueva naman ang kapalit, sa tingin ko siguradong fair trade yan. Dahil patanda na rin si Abueva at nasa prime naman ang karir itong si Jeronte. Masasabi talaga natin na itong San Miguel Beer seryoso dito sa bid nila na manalo ng kampyonato, lalo na kung talagang magagawa nila ng paraan at mananalo sila pagdating dito sa kanilang gagawing laban kontra dito sa iba't ibang mga teams at yung pagkuha kay Jeronte. Ang isa doon sa mga hakbang na pwedeng gawin talaga ng San Miguel para tuluyan na itong ma-accomplish at marami talaga ang magugulat kapag ito ay tinuloy ng SMB. Ang debate ngayon ng mga fans dito sa PBA ay kung OA nga ba o overreacting itong si Coach Tim Cone dito sa naging sagutan nila ni Converge Coach Delta Pineda pagkatapos ng game. Siyempre alam nyo na hindi nagustuhan ni Coach Tim Cone yung last second basket na ginawa nitong si Juan Gomez de Leano dahil panalo na ang Converge noon. So marami ang nagtatanong ngayon kung tama bang magalit si Coach Tim o nag-overreact ito. Dahil sa tingin ng karamihan, hindi ito unang pagkakataon na nangyari yan. Kung maalala ninyo, dati itong si Coach Tim Cone ay nagkaroon na rin nasagutan dito kay dating Meralco Coach Norman Black dahil sa ganyang issue. Kung saan nag-take ng final basket yung player ng Meralco kahit na alam na yung outcome. Kaya mukhang ito ngayon ang hindi nagustuhan ng mga iba lang fans. Kaya sabi nga ng iba, kaya lang nag-react ng ganyan si Coach Tim Cone dahil sila ay natalo dito sa Converge Fiber Xers. Sabi kasi ng iba, medyo old-fashioned na itong si Coach Tim kaya ganyan talaga. At hindi niya gusto yung tumitira ng isa pang basket kapag alam na yung outcome. Kaya ayan nga ngayon, yung sabihin nating pinag-uusapan talaga ng mga fans. Pero sabi nga nila, tapos na yan at dapat nang mag-move on itong si Coach Tim Cone. At sinabi mismo ni Coach Tim na itong Barangay Ginebra ay may problema ngayon dahil kinakailangan nilang makapag-recover kaagad mula dito sa matinding pagkatalo sa Converge dahil ang makakaharap naman nila ay Phoenix pa yung team na gusto talaga na manalo. Siyempre hindi rin yan magiging madali para dito sa Ginebra at inamin ni Coach Tim na yung pagkapospon ng laro ng Ginebra kontra dito sa Titan Ultra ay nakasama dito sa Gene Kings dahil ibig nung sabihin halos 12 days na hindi nagdaro ang Ginebra bago nila naharap itong Converge Fiber Xers. Kaya nga mukhang ngayon itong Barangay Ginebra ay kinakailangan mag-adjust talaga dito dahil may game sila na gagawin sa ngayon. Samantala naman itong koponan ng Blackwater nga ba ay papalitan na itong si Coach Jeffrey Cariaso. Marami nagsasabi na may talent naman yung lineup ng Blackwater. Kung titignan ninyo, nandiyan si Cedric Fairfield, si Dalf Panopio, si Christian David at yung iba pa nilang mga players. At nakikita rin natin na sa umpisa, usually sa first half, nakasasabay naman itong koponan ni Coach Cariaso. Pero pagdating ng second half, kinakapos. At ang sabi ng iba ay yan talaga ay dapat nang ma-pinpoint yung blame doon sa coach. Dahil dito raw nakikita na malaki ang pagkukulang ng coach pagdating dito sa ganitong klaseng sitwasyon. Kaya nga maraming naniniwala na itong lineup ngayon, itong si Coach Jeffrey Cariaso ay kinakailangan ng baguhin. Dahil kapag yan ay ginawa nila, makikita talaga natin na talagang magiging isa na to sa mga top options ngayon. Itong si Coach Cariaso, ang
si Bearfield at si David. Pero kung ikaw naman, itong si team owner Yoseldo C, baka napapanahon na para palitan talaga itong si Carriazo at kumuha ng panibagong mga coaches. Dahil kung kukuha ka ng panibagong coach, for example itong si Alex Compton, alam natin baka yan pwedeng gamitin na at maging kapalit itong si Coach Carriazo. Pwede rin itong si Chris Gavina o kaya naman baka ang kunin nila ay itong dating Magnolia coach na si Chito Victolero. Maraming mga options na pwedeng gawin. Pwede rin to si Ariel Vanguardia. So, ibig nito sabihin, merong mga iba't ibang options. Baka si Topex Robinson. Maraming mga coaches na available dyan na pwedeng kunin para ipalit dito kay Jeffrey Carriazo. Kaya hindi na nakagugulat na itong Blackwater, kung gusto talaga nilang maging competitive, ay papalitan na itong si Carriazo at hahanap sila ng ibang coach na makapagde-deliver ng mga panalo para dito naman sa Blackwater Bossing. At ang huli nating balita ngayon, ginulat ng rain or shine ang lahat dito sa ginawa nilang pagtalo sa TNT Tropang 5G, kung saan nakita naman natin na lumamang ng 18 itong TNT Tropang 5G, pero gumawa ng paraan itong rain or shine Elasto Painters para makabawi. At nakita na natin na yan talaga ay kanilang ginawa, kung saan nagdagdag sila ng tinatawag natin na magandang performance. At kabilang nga dito, kitang laro nitong veterano na si Gabe Norwood na pinangunahan itong kanyang koponan. Alam naman natin na sinabi na ni Norwood na magre-retire na siya pagkatapos ng conference na to. Pero sa nilaro ni Norwood kagabi, baka pipilitin siyang kumbinsihin ni Coach Yeng Guiao na maglaro pa dahil sa sobrang ganda ng kanyang ipinakita. All-around game ang ginawa ni Norwood at pinangunahan niya itong koponan ng rain or shine sa kagustuhan nila na manalo. Dahil dito, tablas na sa top ng PBA standings itong rain or shine, TNT at San Miguel. Kaya marami nagsasabi talaga na itong rain or shine ngayon ay kahit na wala itong kanilang center na si Kid Datu, nagagawa at nagagawan pa rin ng paraan. Dahil syempre dito sa coaching ni Yeng Guiao. Marami nga nagsasabi na isa talaga sa pinakamahusay na coaches to si Yeng Guiao at pinakita na niya yan. Dahil tandaan natin ng TNT, nandiyan na si Poy Eram, si Brandon Rosser, Kelly Williams, ang daming mga big men na nandyan sa tropa, pero hindi pa rin nila kinaya itong lineup nitong si Coach Yeng Guiao. Kaya talagang masasabi natin well-deserved na panalo yon para dito sa rain or shine, at yan talaga ang dahilan kung bakit maraming naniniwala na itong rain or shine ngayon ay magiging isa pa rin dito sa mga top contending team sa PBA. Kinakailangan lang talaga unang-una maging maganda ang laro nitong si Luis Villegas kapag nag-suit up na to sa Disyembre. At syempre, hopeful ang rain or shine na magko-contribute din yung kanilang bagong pirmang rookie na si Christian Manaytay. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay katulad nila Monde Guzman, Katsakino Ducusin, Malyari Mascarinas, si Anthony Alon, si Jonel Alagon, si Michael D, Ireneo Salangsang, si Dexter Domer, si Anthony Alon, si Enju, si Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Ronald Berbosidad, iba pa na mga regular viewers natin. Kamusta na po sa inyong lahat?